Nagsalita si Boy Abunda hinggil sa kontrobersyang kinasasangkutan ni Bibi Gandang Hari bilang si Rostom Padilla at ang showbiz A-lister na si Piolo Pascual. Si Boy ay kilalang miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender at questioning LGBTQ community. At sa mga araw na darating, maglulunsad ang multi-awarded TV host at iba't ibang show sa kanyang The Boy Abunda Talk channel sa YouTube. Base sa kanyang Facebook video, kasama rito ang Talk About Talk, The Black Interview, Fast Talk ng Bayan, Spoken Mula sa Puso, The Interviewer, at ang nakaraan niyang digital films. At isa rito, tatalakayin daw ni Boy ang kwento ni Rostom at ang intimate encounter nito sa isang famous actor sa San Francisco noong 2001. Bungad ni Boy, I have 10 points to discuss. It's my service to LGBTQ community. I-konteksto natin itong usaping Bibi Piolo. Ito lang. Pag-iisipan nila, wala akong sinasabi na tama si Bibi, tama si Piolo. Hindi. Tingnan lang natin itong mga elemento na ito kasi meron din tayong partisipasyon. Eksklusibong napanayam ng cabinet files si Boy nitong Miyerkules ng gabi, September 16. Umani ng batikos si Bibi kahit mula sa kapwa showbiz personality at mga miyembro ng LGBT community dahil sa hati-hating paglalahad nito ng kanyang self-discovery. Nadadawit kasi ang isang kilalang personalidad na sinasabi ni Bibi na hindi niya makakalimutang karanasan sa San Francisco. Sabi naman ni Boy ukol dito, unfair na sagutin ko yung tama ba o idawit ni Bibi Gandang Hari si Piolo Pascual na nananahimik. It's a very difficult question to answer because I left my heart in San Francisco as the 10th of the 11th episode of that spoken book. Prior to that, he spoke about his family, his father, Carmina Villaruel, his life, etc. Wala akong kinakampihan ha, I say very nice things to put. Naniniwala si Boy na walang intensyong guluhin ni Bibi si Piolo. Kung tutuusin, ani Boy, may mga nauna ng mainit na kontrobersyang kinasasangkutan si Piolo. Diretsahang paliwanag ni Boy, hindi niya ginugulo si Piolo. Technically, she is telling the story. This is not the first time that Piolo got involved in a discussion about his gender. Nagkaroon na ng libro, nagkaroon na ng interview si Casey Concepcion, marami na. There's a netizen na hinamon pa ni Piolo ng suntukan. To claim that Bibi is outing Piolo or Jonathan in that narrative kasi natapilok siya 2 o 3 beses is not necessarily true. Tingin naman ng iba, sinadya ni Bibi ang pagkakatapilok. Hawak daw ni Bibi ang kanyang vlog mula recording hanggang editing, pati ang release. Kaya kung talagang nag-slip lamang siya, madali niyang nabura yon, pero hindi niya binura. Sa vlog narrative ni Bibi, itinago niya ang mga tauhan ng romantic encounter sa mga pangalang David at Jonathan. Ngunit makailang beses rin niyang ginamit ang Piolo imbis na Jonathan. Sa kalaunan ay nilinaw niyang si David ay si Rostom. Ganun pa man, ang pinagtutuunan ni Boy ay ang puntong tanging si Piolo raw ang makakapagsabi ng sexual orientation nito. Ayon kay Boy, on the other end, how does Piolo identify himself? Ang sinasabi ni Bibi, Piolo, magsalita ka kung gusto mo, malay mo, you're straight. Ako naman, dinagdagan ko, malay mo, he's fan romantic, he's demisexual, malay mo, he's bisexual, malay mo, he doesn't subscribe to gender. But ang alam ko lang, this is not going to affect Piolo. Worse things had happened in the past. He left for a while. He came back with a new show, with a new song, and everybody had forgotten it. You know why? Napakabuting tao kasi ni Piolo. Nag-iwan din si Boy ng palaisipan, bakit daw big deal sa iba ang paglalahad ni Bibi ng karanasan niya noong pasibol pa lang ang kanyang pagiging trans woman. Taong 2006, unang-unang umamin si Rostom Padilla na siya ay gay. Taong 2017, nang aprubahan ng isang US court na kilalanin si Rostom bilang Binibini Gandang Hari na female ang gender sa lahat ng kanyang identification documents. Sa mga sumunod na salita ni Boy, mahinuhang maniniwala siyang hindi dapat issue ang anumang romantic involvement sa pagitan ng dalawang tao. Pero saan ang pinanggagalingan ng lahat ng ito? Tayong lahat tinuruan tayo na matuto tayo.
sinabihan tayo at makinig tayo na ang gender ay binary feminine at masculine. Kapag inilabas mo ang usapan doon ay parang abnormal ka na. Ganito lang, baby gandang hari, palitan mo ng pangalan. Sabihin mong siya ay si Helena, isang babae, at ang involved ay si Piolo Pascual. Nagkaroon sila ng one weekend love affair sa San Francisco. Ano ang reaksyon ng macho Pilipino? Ang tinik talaga ni Papa Piolo, ang hilig sa chicks. But because there's an LGBTQ component to it, naglalaway tayo. Somehow, pinabahiran mo yung mystical Adonis natin na si Piolo Pascual. Malalim ang koneksyon ni Boy kina Rostom at Piolo. Si Boy ang dating manager ni Rostom. Bilang veteran TV host sa ABS-CBN, si Boy din ang madalas na nag-i-interview kay Piolo kapag nasasangkot ito sa kontrobersya. Sa pakikipag-usap ng cabinet files kay Boy, binalikan nito ang mga panahong ang pangalan ni Piolo ang isinasagot na pantasya ng maraming sikat na artista sa bansa. Kaya naman tiwala si Boy na hindi makakaapekto sa aktor ang mga revelasyon ni Bibi. Pagpapatuloy nito, halimbawa, sexiest man in the Philippines, babae, lalaki, bakla, lesbian, top of mind, Piolo Pascual, Honey Boy. Marami raw kababaihan ang nagkukumahog makadate si Piolo sa mga premiere night. Because he's a mystical Adonis, the most glorious man in this country. I also don't subscribe to the idea na masisira yung karir ni Piolo. Walang nakakasira kay Piolo, wala. Sabi nga ni Bibi in one of her discussion, not 1,000 babies have the right to define the gender of Piolo. Wala akong magagawa, only Piolo can. Doon naman siya tumama. Hindi lang daw sang-ayon si Boy sa bahagi ng vlog ni Bibi na naghahamon itong sagutin ni Piolo ang issue. Lahat ni Boy, hindi lang ako agree kay Bibi na sinabi niya na Piolo, come out, magsalita ka. Hindi Bibi, kung anong gustong gawin ni Piolo, kanya na yon. Kung gusto niyang tumahimik, kung gusto niyang magsalita, kung gusto niyang idedma, that will always be his right. Ang lahat ng mga tao ay nasa kloseta, karapatan nila yon. Bakit? Dinidisable natin na kapag lumabas sila sa kloseta, sasabihin kahihiyan, kabawasan, abnormalidad. Yan ang pinapaniwala sa atin, kaya patuloy pa rin itong discussion about gender. Ulit ni Boy, tanging si Piolo lang ang makakapagsabi kung ano ang sexual orientation nito at kung gusto nitong talakayin yon sa publiko. What if Piolo is gender fluid? Lahat naman tayo nahuhula. What if he's asexual? What if it doesn't subscribe to a gender? Hindi ganoon kasimple na bakla, lalaki, babae. Marami na ang scholars na nag-aaral na malawak pala talaga ang gender spectrum. Ano nga ba ang tinutukoy ni Boy na gender spectrum? Ibig sabihin nito, ito ay isang sexual orientation na tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na attraction, affectional, emotional, sexual, at ng malalim ng pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya o kasariang higit pa sa isa. Maraming salamat sa oras ng iyong panonood at huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.